O, nandito na tayo, mga kababayan. Doon sa mismong topic natin. Nako. Kojic na naman. Kala ko tahimik na po sila. Meron pa palang kailangan mga isave ho doon, mga bossik. Sa ating huling topic, eto po mga... Loy, ang... Alam nyo na po, unang-una, no? Kibuloy. Oh. Mga bossing, eto po, mapapasabi ka na lang na, Diyos ko po, nasaan ang mga kaluluwa nitong mga tao na ito, mga kababayan. Pakinggan ho natin itong video, no? Na kung saan po si Katon Ying at yung isang kasama niya sa programa, ini-interview po si Arlene Stone, mga kababayan, na ex o dating KOJC member po, mga bossing. Biruin mo. Akala ko si Kibuloy lang. Tapos ngayon, isineshare pa daw di umano. O ha? Pakinggan po natin. Dr. Kibuloy ang gumagawa ng pang-aabuso. May, tama ba yung intindi ko na iniaalok pa sa iba yung mga victims? Grabe yun, ano? Yung mga biktima niya na nga, iaalok pa. Kumbaga parang, ano, gusto mo siya ganito? Batang-bata yan. Wala pang 18 yan. No? Grabe ho. Sila ho, matatanda na, mga kababayan. Yung ano lang po, hindi naman lahat, no? Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like siguro ho, yung mga matataas na mga katungkulan. Yung mga may nahihita si Kibuloy. Yung mga pumoprotekta kay Kibuloy. Siguro po, yun lang po yung mga pinag-aalokan. No? Sabi ni Choran, Animates, si Kibs at Diggs. Oh my God, nag-iinuman, pulutan, robas. Mapapaisip ka ho talaga ng ganyan, mga bossing. Mapapaisip ka ho ng ganyan, mga kababayan. Bakit ho? Matatanda na Matitigas pa ho yung mga tuhod. Biruin mo, kay Kibs, ang sabi, araw-araw may naka-duty sa kanya. Iba-ibang mga bata. Oh. Biruin mo yun. Ako nga ho, 40 lang ha, 40 lang. Siguro pinaka-solved na ako. 3 o 4 na beses. Siguro 4 na beses sa isang linggo. Parang anak na ng Diyos ako. Ano? Siyempre, mga bossing, iintindihin nyo din po yung misis nyo, di ba? Pagod din ho yan, no? Mabigyan ka ng 3 beses, masaya na. Kay Lucky Buloy, ay nako, kailangan yata 1 week straight, no? Na iba-iba, ha? Iba-iba po. O doon sa mga bagong pasok lang po, mga kababayan, ito, isineshare daw po, no? Kay dating Pangulong Duterte, yung mga ATABs. example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay... O yung mga pastoral talaga no? Eto din ba, kung di ako nagkakamali, mga bossing, yung pastoral is, kumbaga, may kwarto si Kibuloy, tapos may mga kwarto yung mga bata na maliliit na mga kwarto, tapos lahat yun may pinto, papunta doon sa kwarto ni Kibuloy. Sabi ni Choran Animates ulit, magmasahe lang sila, Kibs, i-condition na ulit yan. O, tuloy. Binibigay ni Kibuloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron kumbaga, parang pinambabayad ho, mga kababayan, kung hindi ho ako nagkakamali doon sa term natin. Parang ipinambabayad. Dahil meron ako nakukuhang pabor sa iyo, sige, meron kang type diyan sa mga pastoral. Kung totoo ho ito, mga kababayan, nako, kulto nga ho itong pinapatakbo ni Kibuloy. Nagiging pambayad yung mga bata ho, mga bossing. Dahil ikaw, nasa kapangyarihan ka, ikaw, pangulo ka, may type ka ba dyan sa mga pastoral na yan? Baka po mamaya meron pang sinasabi si Kibuloy, eto, okay yan, ganito. Palaban niya, baka may mga ganun pa ho, Tuloy nga natin.
Kung nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. O, mismo ha, ayan po, sabi ni Erwin Lopez, magkasosyo kasi sila sa KOJC. Inulit po, mga kababayan, sabi ng isang reporter, ibig nyo pong bang sabihin, ipinapasa, no? Yung pastoral na mapipili kay dating Pangulong Duterte. Wala pong kaabog-abog na sinagot po, yes po. O ulitin natin sa bandang yon. Oh. Ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Ba? Can you, Ano to? Best friend goal? Best friend goal. Bumanat ng atabs. Grabe, ano? Sabi ni Merlita, Jeronimo, baka? Question mark. Business ni Kibuloy yan. Pinapabayad niya sa mga parokyano ng malaking pera, sabi ni Merlita Jeronimo. Nandiyan si Sir Jorge. Kaya pala hindi makasuhan at di pinapansin ni FPRRD yung case ni Kibbs nang nakaupo pa si PRRD. Posible din po, hindi po malayong isipin ng sambayan ng Pilipino yon, ano? Sabi ni Chora Animates, baka may number din, parang saunabat. Jerry, meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo, hindi, medyo kanyon. nasaan po yung victim na yun ngayon, Miss Arlene? Actually, nasa loob ng compound ni Kibuloy. At yun ang ating gustong ipanawagan sa ating government. Yun ho ang nakakatakot. Nandoon pa din ho sa loob, mga kababayan, ng KOJC compound. Siguro baka yung mga nandiyan sa Oblo. Nako, wag mo muna intindihin ito. Intindihin nyo muna kayong mga kakausap, no? Kayong mga kakausap at magbe-brainwash dito sa sinasabi ni Arlene Stone. Ang intindihin nyo muna yung mga sarili-sarili ninyo. Kasi kakasuhan daw kayo ng sedisyon. Kakasuhan daw kayo ng pagkakanlong doon sa mga wanted. O, sa mga wanted. Yun muna asikasuhin nyo bago itong iligtas si Kibuloy. No? Kasi baka mamaya, kayo! Alam namin kayo, yung mga pastoral, no, na maaaring sinasabi ni Arlene Stone. Baka i-brainwash na po o kumbaga pagbantaan na po, mga kababayan, nakakaawa. Nandoon pa din po. No? Akala ko tapos na. Pagkahuli kay Kibuloy, kasama po yung mga kasamahan niya, kala ko okay na dun Yung pala ho, mga kababayan, meron pang mga naiwan na mga pastoral doon. Ituloy ho natin. Ngeng Anka Jerry, na sana itong mga pastoral, yung mga totoong pastoral na sinasabi nila, sila daw ang mga totoong pastoral kasi tayo ay peking pastoral. Kasi dumating sila, wala na ako doon sa loob. No? So sana panawagan natin na itong mga totoong pastoral ay sana maimbitahan sa Senado sa susunod na hearing para naman i-present nila itong mga accusation na ito at maprotektahan nila si Kibuloy. Ayan. Grabe ho ang mga nangyayari, ano? Tapos ang sigaw nila, Davao ang pinaka-peaceful na city sa Southeast Asia. Grabe po, mga kababayan. Biruin mo, ginamit mo na nga, pinagparausa mo na nga, hindi ka pa nakontento. Ipinahiram mo pa sa iba. Aha. Bakit? Para saan? Kasi mga makapangyarihan yan Maipagtatanggol ako niyan. Kung ganun po, kung totoo po itong mga kababayan, kababuyan po yun. No? Hindi nyo po naririnig sa akin lagi, mga kababayan. No? Hindi nyo po lagi naririnig sa akin na
na tinatawag kong kulto. Yung samahan ni Kibuloy. Hindi ko tinatawag na kulto yan. Pero ngayon po, kung totoo ito talaga, kulto talaga yan, mga kababayan. Grabe. Mga boss, chief, amo, sir, alas 12 na ng madaling araw dyan sa Pilipinas, no, doon po sa mga nakatulugan na itong live natin, pwede nyo naman pong panoorin ng replay ito. Ano? Kayo po ay magpahinga na. Mamayang alas 9 ng gabi po, naka-live po ulit tayo mga boss, chief, amo, sir. Huwag nyo pong kalimutan na i-like, i-subscribe, and i-share itong channel natin. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.